Si Armando o Armand T. Francisco sa comics ay nagsulat sa Gase at Atlas Publication noong mid-80s. Isinilang siya sa Talavera, Nueva Ecija at bata pa ay mahilig ng mag-drawing at magbasa ng comics. Nagtapos siya ng AB degree majoring in Social Science sa Gregorio Araneta University Foundation. After he earned his degree, itinuloy niya ang pag-aaral sa Manuel L. Quezon University kung saan kumuha siya ng Bachelor's of Law. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo nang mag-try siya sa comics bilang illustrator. Ipinasa niya ang kanyang katatguhit sa isang itiniklop na bond paper sa editor ng Extra Special Comics na si Roger Nicolas. Na-approve naman ang kwento pero hindi ang drawing. Ipinadibuho ito ni Mr. Nicolas kay Edison Capili na nalathala sa Extra Special Comics at may pamagat na saranggola. Dahil busy siya sa pag-aaral at pagtatrabaho sa isang electronics company, paminsan-minsan lang siyang makabisita sa Atlas Publication. During that time, active member din siya ng Okinawa Martial Art Association Quezon City Chapter. Isa sa significant story na sinulat niya noon ay ang kwentong Inggit na may kinalaman sa martial arts at iginuhit ni Joe Luna. Nalathala ito sa Attack Comics ng Atlas Publication. Noong 1988, tumuwid siya sa bakuran ng Gasi. Dito siya nabigyan ng break na magdibuho ng mga cover illustration sa Super Fantasy Comics ng editor nito na si Andy Beltran. Pero dahil madali ang pagsusulat kaysa pagdidibuho sa isang working student na katulad niya, nagsulat lang siya ng kwento. Noong 1990s siya nag-concentrate ng gusto sa pagsusulat sa Gasi, Sonic Triangle at affiliated publication. Ilan sa mga comics na naging contributor siya ay sa Space Horror Comics, Halimaw, Shocker, Nightmare, Pinoy Maligno, Super Encanto, Shake, Rattle, and More, Mga Kwento sa Dilim, Salamin ng Lagim, Aswang, Monster at iba pa. Nagsulat din siya sa Super Fantasy Comics, Fantasia, Encantada, Encantasia, Mga Kwento ni Lola at iba pa. Ganun man, nagsulat din siya ng mga love story na 14 niya bago nahuk magsulat ng mga fantasy story horror. Naging contributor siya sa Love Life, Love Affair Comics, Beloved, Love Notes at iba pa. Gumamit din siya ng 5 pseudonym at ito ay ang Donamar Oxignar, Donamar Francisco, Nick Escalera, Mary Ann Canarias at Ruby Gardi. Ganun man, sandali lang niyang ginamit ang mga pseudonym na ito at nag-stick na rin siya sa tunay niyang pangalan kinalaunan. Halos mahigit isang dekada siyang nagsulat sa Gasi at more or less ay mga 300 comics illustrator ang nakatandem niya sa panahon ng kanyang writing career. Noong 1998 lang siya unang sumubok magpasa ng synopsis para sa nobela sa editor-in-chief na si Emmanuel Martinez na nagbigay sa kanya ng break. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang nobelang Malgan sa Daigdig ng Karagatan, katandem si Sunny Trinidad. Sinundan ito ng Gustavo, katandem si Al Cabral at nalathala sa Pinoy Classics. Ang kanyang seryeng Blasarius, Alien Warrior ay iginuhit naman ni Lucas Jimenez at nalathala sa Alien Comics.
Gumawa rin siya sa mga seryeng super kwentong Pinoy, sa Pinoy Classics, sa Suma the Series, na nalathala sa Suma and Other Horror Stories, at sa seryeng Forbidden Hearts na nalathala sa Love Life Comics katandem si Florence Maglalang at iba pa. Nang maglabas ang Solid Gold publication noong year 2000 ng dalawa nilang comics, ang Expat Files at Dragnet Comics, dito niya nagamit ang konti niyang natutunan sa batas, kung saan naging regular contributor siya dito ng mga sinulat niyang mga legal stories. Nang mauso at maglathala ang gasi ng mga full-length novels, marami rin siyang sinulat dito katandem sina Lan Medina sa Walang Hanggang Pag-ibig at Saksi Ko Ay Luha. Si Louis Silerio ay nakatandem niya sa Kabayarang Puso at Kapirasong Dangal. Si Ren Maglalang naman ang gumuhit sa mga full-length novels niyang Kung Saan Naroon Ang Puso Ko, Ligaya Ko, Kalungkutan Mo, at sa suspense thriller niyang Tutok Kalawit. Si Florence Maglalang ang nagdibuo sa full-length novels niyang Mga Nawasak na Pangarap at Ikubliman Ang Ulap sa Langit. Si Vic Francisco ang gumuhit ng kanyang Mga Pilat sa Dangal at Umaga sa Hating Gabi. Si Lucas Jimenez naman ang nakatandem niya sa Ganyan Kita Kamahal at May Dahilan Ang Langit. Si Jess Olirbares ay nakatandem din niya sa Cara de Luna at Sukob sa Puso. Si Rol Enriquez naman ang gumuhit sa sinulat niyang obrang Pira-pirasong Dangal at Hindi Huwad Ang Langit. Si Al Abitsuela ay sa Simulan Natin Ang Wakas, Pagdating ng Bukas at Pangako Sa'yo. Si Rick Ancinso ang nakatandem niya sa Nag-aapoy na Puso at Hati Tayo sa Kasalanan. Si Sunny Magpali ang gumuhit ng kanyang Mga Pusong Inaanay. Si Roderick Makutay naman ay idinibuho ang Sayaw sa Apoy. Si Sar Paraiso Alipis ay sa sinulat niyang Sa Paglaya ng Puso. Si Rod Manuel naman ang nagdibuho sa Dalawang Mukha ng Pagmamahal. Si Dante Barreno ay iginuhit ang obra niyang Paano Hahawiin ang Ulap. Si Mar Servisyo ay sa Salamat sa Pagmamahal. Si Jimmy Flores ang katandem niya sa Binibiling Puso. Si Iman Kadag ay sa horror story niyang Mga Bulok na Bangkay. Ang veteranong comics illustrator na si Yong Montano naman ang gumuhit ng obra niyang Tubig-Tubig, Likidong Mapanganib at marami pang iba. Nakatandem din niya si Mike Lemsey sa full-length novel niyang May Lamat na Puso. Nang isa-isa ng tumiklop sa circulation ang mga comics title at magsara ang ilang giant publication. Naging contributor din siya sa Women's Home Companion magazine for 2 years at nagsulat siya sa bagong Bulaklak magazine under Tiger publication ni Loren Banag. Dito niya nakilala ang editor na si Mr. Virgilio Blones, kung saan personal siya nitong kinausap at hinikayat na magsulat ng mga kwentong prosa sa Liwayway magazine, which he did only noong 2005 hanggang 2006 using his pseudonym Ana Rhea Francisco. Taong 2002, kung saan palubog na ang comics industry, nakasama siya sa grupo ng 5 former Gasi comics writer na sina Galo Ador Jr., Ronald Tabuso, Lito Tanseco, Ron Mendoza at Marcel Bir, kung saan na nga silang pumalaot sa paglalathala ng sarili nilang comics. At
pagtitindig ng isang comics publication, ang Backdoor Publishing. Ang yumaong si Galo Ador Jr. ang nagsilbi ditong editor-in-chief. Naipublish naman nila ang maiden issue ng Dark Pages Comics pero hindi na ito nasundan dahil sa kawalan nila ng karanasan sa marketing at circulation. Hindi na rin nalimbag ang isa pa sanang comics na ilalathala nila, ang Wild Expression, kung saan dito sana nakaline up malathala ang kwento kong Apoy. Pumalaot din siya sa pagsusulat ng mga nobelang prosa para sa mga romance pocketbook novel, kung saan ginamit niya ang pseudonym na Maria Isabel Angela sa SGA Publishing. Sumulat din siya dito ng serye ng mga aklat na may titulong Mga Kaluluwang Ligaw. Sa 24K Publishing ay ginamit niya ang pseudonym na Donna May at Mandy Francisco. Nagsulat din siya sa Malikmata Books ng Precious Page Corporation na mga tunay na kwentong galing sa hukay at bangungot. Sinulat din niya rito ang horror novel niyang Sa Piling ng Mga Halimaw. Noong 2007, he created his own website, ang Comics Page Blog, na nakapokus sa pagbabalik tanaw at pag-aalaala sa mga comics personalities, mga dibuhista, manunulat at nobelista sa comics mula 1920s hanggang year 2000. Dito ay sinimulan niyang magsulat, kumalap at magtipon ng iba't ibang impormasyon at mga obrang na ibahagi nila sa comics. Noong year 2012, nakasama siya sa bagong bukas na Black Ink Comics ng Precious Page Corporation. Dito ay sinulat niya at nalathala ang mga graphic novels niyang Berhil, The Warrior Angel at Angel vs. Devil series featuring Ismael. Ganun man, hindi na nalathala ang iba pang graphic novels na sinulat niya gaya ng 5 pasanang installment ng Berhil, 3 aklat sa Angel vs. Devils, Juego de Bastardo, Book 1 and 2 at Mr. Mortem, Book 1 to 4. After that, he formally retired from writing since 2016. Siya si Armando o mas kilala bilang Arman T. Francisco, Filipino comics writer, at ang mga sinulat niyang obra sa comics at iba pa. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.